Magandang araw mga kaibigan. Narito tayo ngayon para sa isang nakakakilabot na karanasan na talaga namang makakapagpahilak sa inyo. Sa video na ito ipapakilala natin ang isang kwentong puno ng kababalaghan at mga katatakutan. Handa na ba kayong sumama sa akin sa kamunduhang ito? Pero bago ang lahat, siguraduhin ninyo munang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga nakakatakot na kwento at mga eksperyensang hindi malilimutan. Ang kwento ng Ang Babaeng Aswang ng Kapis ay isa sa mga pinakamisteryos at nakakatakot na kwento sa Pilipinas. Sa likod ng mga puno at gubat sa lalawigan ng Kapis, nagtatago ang isang kwentong puno ng kababalaghan at pang-aakit. Handa na ba kayong kilalanin ang kwento ng babaeng aswang na kilala sa buong Kapis at pati na rin sa buong bansa? Sa isang madilim na bahagi ng Kapis, may isang babae na kinatatakutan ng mga tao sa nayon. Siyang tanyag na babaeng aswang. Isa siyang magandang dilag na nakatira mag-isa sa isang bahay sa gubat. Hindi alam ng mga tao ang totoong pangalan niya, ngunit kilala siya bilang isang tahimik at misteryosong nilalang. Sa gabi, lumalabas siya upang manghuli ng mga hayop para sa kanyang pagkain. Ngunit ang mga tao sa nayon ay napagtanto na hindi lamang mga hayop ang kinukuha niya. Sa mga kaibuturan ng kanyang bahay, may mga kwento ng mga nawawalang tao na hindi na natagpuan kailanman. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan sa nayon ay nagpasya na tuklasin ang lihim ng babaeng aswang. Hinintay nila ang gabi na umalis siya ng kanyang bahay upang manghuli. Pagkatapos siyang makita na pumasok sa gubat, sinundan nila ito ng tahimik. Nang sila ay makalapit sa bahay ng babaeng aswang, narinig nila ang mga kakilakilabot na hiyaw at kaluskos sa loob. Natakot sila ngunit nagpatuloy sa pagsusuri. Nang maabot nila ang harap ng bahay, nakita nila ang mga labi ng mga tao na dati inawawala, nakabitin sa mga puno at ang bahay ay puno ng mga dugo. Sa takot at pagkabahala, tumakbo ang mga kabataan pabalik sa nayon at ibinalita ang kanilang natuklasan. Nagtungo ang mga otoridad sa bahay ng babaeng aswang at natagpuan nila itong patay sa gitna ng mga hayop na siyang dati niyang kinukumpiska. Mula noon, ang bahay na iyon ay itinuring na sumpa at ang mga tao sa nayon ay nagkaisa na hindi natitingin sa direksyong iyon. Ang kwentong ito ay magpapakita kung paano ang takot sa mga aswang ay maaaring maging totoo o imbentado at kung paano ito maaaring magdulot ng paranoia sa isang komunidad.